Luke chapter 22 verse 20, the same way. After the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Magandang araw, time check, it's 3:30 a.m. and ayun, ngayon pa lang tayo nagde-devotion dahil ngayon lang tayo nagkaroon ng oras at dahil din is exam week natin ngayon. So, ayun, nabisi tayo kakasagot and medyo inaantok na at nasa labas na naman tayo nag-devotion dahil maingay at baka makagising natin yung mga tao sa loob. We'll have to respect their rest. Tsaka anong oras na rin at mabalik tayo sa ating tatalakayin. Sobrang haba na ng ating intro. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Messianic New Covenant. Ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Jesus fulfilled all the covenants. Natupad po ng ating Panginoon Kristo po ang lahat ng mga tipan o yung covenants na ginawa ng ating Panginoon Diyos sa kanyang bayan sa lumang tipan o sa Old Testament. Sa kasaysayan po ng Biblia, may ilang mahalagang tipan. Tulad po nung kay Adan, kay Noe, kay Abraham, kay Moises at kay David. Yung mga tinalaki po natin in the past few days kung saan pinangako po ng ating Panginoon Diyos yung kanyang biyaya, kaligtasan at isang darating na Mesayas. At lahat ng pangako pong yun ay natupad. Lahat ng pangako sa lahat ng covenant nila Adan, nila Noe, nila Abraham, nila Moises, nila David ay tinupad ng ating Panginoon Diyos po sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang dugo po ng ating Panginoong Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo ay naging katuparan ng mga pangakong ito. Partikular na po yung sa Bagong Tipan o sa New Testament sa pamamagitan po ng sakripisyo ng ating Panginoong Kristo. Pinalitan niya po yung lumang sistema ng paghahandog ng dugo ng hayop para sa katawaran ng kasalanan. Kasi nga po, nabanggit ko na to in the last ano pa natin? Devotion. Na need pa ng mga tao noon ng tawag dito alay o hayop o dugo ng mga hayop para makipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos dahil nga po yung kasalanan ay nagkaroon tayo ng invisible barrier dahil po sa kasalanan. Kaya sa bagong tipan po, hindi na po natin need o sa era po natin o sa ano natin ngayon, sa generation natin ngayon, hindi na po natin need ng mga hayop o yung mga dugo ng hayop para makakonekta sa ating Panginoon Diyos kasi lahat ng bali yung nagiging ano na po natin, yung nagiging mediator ang ating Panginoong Kristo na po. Wala na pong need na mga alay, etc. etc. Kaya ngayon po, yung sinumang sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo ay napapabilang sa bagong relasyon sa ating Panginoong Diyos. Isang tipan na batay sa biyaya, hindi po sa kautusan. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Jesus reconciled His people to God sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Kristo at sa sakripisyo niya po roon sa krus ng Kalbaryo. Pinagkasundo po ng ating Panginoong Kristo ang tayong makasalanang tao sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga po, yun, nagkaroon ng invisible barrier dahil sa sin and because of our Lord Jesus Christ, He served as a mediator between God and humans. Pero sa pamamagitan po ng ay nga po sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, yung kasalanan at yung tao na hinaharangan ng kasalanan ay parang na-demolish na. Parang inalis na ng ating Panginoon Diyos kasi nga po siya na yung nagiging tulay natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya siya po yung nag-alis ng hadlang na nagkakaroon ng daan tungo sa tunay na relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Sa bagong tipan po na binanggit ng ating Panginoon Kristo ay nangangahulugan ng isang bagong kasunduan kung saan na hindi na yung mga sakripisyo ng hayop o pagkasunod ng kautusan sa paraan ng upang mapalapit sa ating Panginoon Diyos. Kasi nga po dati kailangan pang tawag dito yung sobrang strict tawag dito kailangan mong sundin yung nasa Ten Commandments tsaka yung mga law sa Bible. And as a human who are born imperfect or hindi tayo perfecto,
at hindi natin maiwasan magkasala dahil parang nagiging normal na sa atin yun. Kaya ang ating Panginoon Diyos po, ang ating Panginoon sa Kristo, bumaba po siya dito siya mismo sa lupa para ipakita sa mga tao kung paano magsamba sa ating Panginoon Diyos. Kaya yung kanyang dugo, yung naging pambayad sa ating mga kasalanan, kahit yung sinumang mananampalataya sa ating Panginoon Diyos ay napatawad at naibalik na sa tamang relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Hazel Ocampo ay Jesus expanded the people of the covenant. Pinalawak po ng ating Panginoon sa Kristo yung saklaw ng tipan ng ating Panginoon Diyos upang hindi na ito limitado sa Israel lamang, kasi ay nga po ano yung iba tawag dito na nag-overthink kasi baka yung salvation ay nakakamit lang ng bayan ng ating Panginoon Diyos, which is sa Bible is the Israel, pero sa pamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo, ginawa niya pong hindi lang sa Israel limited yung salvation o yung saklaw po ng tipan, kundi maging sa lahat po ng tao mula sa iba't ibang bansa. Sa Old Testament po, yung tipan ng ating Panginoon Diyos ay pangunahing pinagkaloob sa Israel bilang kanyang hinirang na bayan, pero sa pamagitan po ng